Magandang araw at welcome sa aking podcast na pinamagatang Wika Talk. Ako nga pala si Alexandre at ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang tanong na matagal nang umiikot sa aking isip. Kaya naman, kung nasan ka man ngayon, umupo, mahiga, kumuha ng kape o tsaa at sabay-sabay tayong mag-relax habang nag-uusap. Bago tayo magsimula, alamin muna natin syempre kung ano ang kahulugan ng wika, wikang pambansa, wikang opisyal at wikang panturo. Yung wika, ito yung sistema ng mga salita na ginagamit para mapahayag natin yung ating mga damdamin at ideya. Ito yung pangunahing kasangkapan ng komunikasyon. Yung wikang opisyal naman, ito yung itinakda ng batas para sa formal na gawain at dokumento ng pamahalaan. Sa Pilipinas, ito ay Filipino at Ingles. Sunod ay yung wikang panturo o sa madaling salita, ito yung wikang ginagamit sa paaralan. Kadalasang gamit natin dito yung Filipino at Ingles. At sinasama rin yung unang wika ng bata kapag ito ay kinder hanggang grade 3. Panghuli ay yung wikang pambansa. Ang pinakasimpleng paliwanag na siguro rito ay ito yung simbolo ng pagkakaisa at pagkakakilala nating mga Pilipino. Ito yung wikang Filipino na sumasalamin sa kultura at kasaysayan na meron tayo. Ngayon, kagaya ng sabi ko kanina, pag-uusapan natin ang isang tanong. At yun ay kung bakit nga ba mahalaga ang wikang pambansa sa identidad ng mga Pilipino. Well, alam naman natin na maraming wika at dialekto sa Pilipinas, di ba? May Tagalog, Bisaya, Ilocano, Kapampangan at marami pang iba. Pero salamat sa wikang pambansa dahil ito yung nagsisilbing tulay para magkaintindihan tayong lahat. Para bang ito yung iisang boses natin na nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. At kapag ginagamit natin ito, hindi lang basta-basta salita yung binabanggit natin Dahil kasama rin dito yung kasaysayan, kultura at karanasang Pilipino natin. Isa pang kahalagahan ng wikang pambansa ay ito rin kasi yung nagbibigay sa atin ng sariling boses sa mundo. Bawat bansa ay may kani-kanyang kultura at wika na bumubuo rito. At oo, kailangan natin ng Ingles para makipag-ugnayan sa kanila, pero kapag Filipino kasi yung gamit natin, mas buo, mas totoo, at mas makabuluhan ang ating komunikasyon. Para bang sa pamamagitan ng Filipino, na ipapakita natin na tayo ay may sariling kultura at pagkatao na dapat ipagmalaki. Halimbawa, isipin natin ang salitang bayanihan. Kapag sinasabi ito, hindi lang siya simpleng pagtutulungan, di ba? Kundi sama-samang pagkilos na nakaugnay sa ating pagka-Pilipino. Hindi rin ito madaling isalin sa ibang wika dahil ito ay nag-iisa o unique sa ating mga Pilipino. Sa sarili kong karanasan, kapag nakikipag-usap ako gamit ang Filipino, mas malalim yung koneksyon at mas natural yung pakikipag-ugnayan. Sa ganitong paraan, hindi lang ako basta nagsasalita, pinapahayag ko rin ang aking pagiging Pilipino. Dito ko masasabi na yung wikang pambansa, hindi lang siya basta medium ng komunikasyon. Ito yung salamin ng ating pagkatao at pagkakaisa bilang isang bansa. Ito rin yung bumubuo sa ating identidad bilang mga Pilipino at ating dadalhin sang lupalop man ng mundo tayo pumunta. Maraming salamat sa pakikinig sa aking Wika Talk. Hanggang sa muli!